Isang dampi ng palad sa pisngi, isang tunog na pumunit sa katahimikan ng hapon. Doon nagsimula ang paglaya. Ito ay isang kwento na isinilang sa utang na loob, binalot ng takot at sinubok ng sunod-sunod na pagtataksil. Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatibay na rehas ay hindi gawa sa bakal kundi sa mga pangakong binitawan at sa dugong inakalang mag-uugnay sa iyo habang buhay. Ating tutunghayan ang paglalakbay ni Edna Murillo, isang babaeng ipinagpalit ang kalayaan para sa isang kapirasong lupa at natagpuan ang kanyang lakas sa gitna ng pinakamatinding kadiliman. Paano nga ba hahantong sa isang trahedya ang isang kasal na dapat sanay magiging simula ng bagong yugto? Paanong ang mga taong dapat sanay iyong kanlungan at tagapagtanggol ay sila pa ang magiging dahilan ng iyong pagkakagapos? At higit sa lahat, paano babangon ang isang babaeng inalisan ng lahat, ng pag-asa, ng karapatan at maging ng sariling pagkakakilanlan upang bawiin ang buhay na ipinagkait sa kanya? Samahan ninyo kami sa paghimay sa isang krimen na hindi lamang kumitil ng kapayapaan, kundi naglantad din sa kasuklam-suklam na katotohanan na kung minsan ang iyong pinakamalaking kaaway ay nagkukubli sa ilalim ng iisang bubong, nagtatago sa likod ng isang apelyido at nakangiti sa mga lumang litrato. Ito ang kwento ng pananahimik at pagsabog, ng pagkatali at paglaya, at ang hustisyang natagpuan sa dulo ng isang mahabang paglalakbay. Taong 2013, sa isang tahimik na bayan sa Kawayan, Isabela, may isang kasalang naganap. Ngunit hindi ito tulad ng mga kasalang karaniwang nasasaksihan na puno ng saya at pag-ibig. Ang hangin ay mabigat hindi dahil sa solemnya ng okasyon, kundi dahil sa lungkot na bumabalot sa nobya. Si Edna Villanueva, 19 na taong gulang pa lamang, ay naglalakad patungo sa altar, suot ang puting trahe de boda na tila isang uniforme ng pagsuko. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtalikod sa kanyang mga pangarap, sa kanyang kabataan at sa kanyang sarili. Sa kanyang tabi ay si Bobby Murillo, isang lalaking 35 taong gulang na may ngiti sa labi, isang ngingiting hindi bunga ng pagmamahal kundi ng tagumpay. Alam ng lahat ng naroron ang katotohanan, ang kasal na iyon ay hindi isinilang sa pag-iibigan kundi sa isang kasunduan. Ito ang kabayaran sa isang matagal ng utang. Ang pamilya ni Edna, sina Isagani at Marcy Villanueva, ay may pagkakautang sa pamilya ni Bobby, isang pamilyang mula sa Quezon na nakabili ng lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay sila sa pangambang baka isang araw ay palayasin sila sa nag-iisang lugar na kanilang kinagisnan. Matagal nang may pagnanasa si Bobby kay Edna, subalit dahil sa malaking agwat ng kanilang edad at sa katotohanang hindi kailanman nagkaroon ng damdamin ang dalaga para sa kanya, humanap siya ng ibang paraan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang pamilya, ang lupang hawak nila bilang isang pain at bilang isang patibong. Ipinangako ni Bobby na ililipat niya ang titulo ng lupa sa pangalan ni Isagani at Marcy. Kapalit nito, isang bagay lang ang hinihiling niya, si Edna. Paulit-ulit na tumutol si Edna. Sa kanyang murang isipan, hindi niya matanggap na ang kanyang kinabukasan ay magiging isang transaksyon lamang. Ngunit sa bawat pagtutol niya, sinalubong siya ng mga salitang mas matalas pa sa punyal mula sa sarili niyang mga magulang. Saan tayo titira? Ang laging tanong nila. Gusto mo bang makita tayong palaboy-laboy sa kalsada? Ang mga salitang iyon ay naging kadenang pumulupot sa kanyang puso, dahan-dahang pumipiga sa kanyang pag-asa. Sa huli, sa ngalan ng utang na loob at sa kapakanan ng pamilyang kanyang kinagisnan, isinuko niya ang kanyang kalayaan. Ang seremonya ay mabilis na natapos, walang ngiti sa mga labi ni Edna. Tahimik lamang siyang nakatitig sa kawalan habang ang mga panauhin ay nagbubulungan, mga saksi sa isang kasunduang nababalot ng legalidad ngunit walang bahid ng pag-ibig. Para sa kanila, tapos na ang usapan. Labas na sila sa gulo ng dalawang pamilya. Subalit para kay Edna, iyon pa lamang ang simula. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Edna sa bahay ni Bobby sa bayan. Sa mga unang buwan, tila isang panaginip ang lahat. Si Bobby ay nagpakita ng kabaitan. Maaga itong umuuwi mula sa trabaho, may dalang pasalubong at puno ng lambing. Pinipilit niyang pasayahin si Edna sa kabila ng malamig na pakikitungo nito. Umaasa si Edna na baka sakali sa paglipas ng panahon matutunan niyang mahalin ang lalaki. Baka sakali ang kasalang nagsimula sa isang kasunduan ay mamukadkad at maging tunay. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Unti-unti lumabas ang tunay na kulay ni Bobby. Ang mga matatamis na salita ay napalitan ng masasakit na panlalait. Ang mga lambing ay naging sigaw. At isang gabi, nang dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali sa pagluluto, dumapo ang palad ni Bobby sa pisngi ni Edna.
Ang tunog ng sampal na iyon ay tila gumising sa kanya mula sa isang maikling panaginip. Iyon ang hudyat ng simula ng isang mahabang bangungot. Ang unang sampal ay nasundan pa ng marami. Ang dating maunawaing si Bobby ay naging isang halimaw sa tuwing nalalasing o napapagod sa trabaho. Ang kanilang tahanan ay naging isang hawla at si Edna ang ibon na pinutulan ng pakpak. Sa tuwing sinusubukan niyang umuwi sa kanyang mga magulang upang magsumbong, iisang tugon lamang ang kanyang natatanggap. Tiisin mo na lang, sabi nila, asawa mo yan, hindi pa naililipat sa pangalan natin ang lupa. Sa mga salitang iyon gumuho ang mundo ni Edna. Napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan, wala siyang kakampi. Ang mga taong dapat sanay kanyang takbuhan ay sila ring nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Ang lupang naging dahilan ng kanyang pagpapakasal ay siya ring rehas na humahadlang sa kanyang paglaya. Wala siyang mapupuntahan, wala siyang masandalan, siya ay nag-iisa. Taong 2014, isinilang ni Edna ang kanilang anak na si Carlo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umasa siyang magiging daan ang bata para magbago si Bobby. Inakala niyang ang pagdating ng isang anghel sa kanilang buhay ay maglalambot sa puso ng kanyang asawa. Ngunit nagkamali siya. Ang pag-iyak ng sanggol sa gabi ay nagiging dahilan ng panibagong galit. Ang pagod sa pag-aalaga kay Carlo ay nagiging gatong sa apoy ng karahasan ni Bobby. Si Edna ang laging sinisisi. Siya ang pinagbubuntunan ng lahat ng bigo at galit nito sa mundo. Lumipas ang mga taon, 5 taon ng pagtitiis. Ang dating masayahing si Edna ay naging isang anino na lamang ng kanyang sarili. Natutunan niyang manahimik upang maiwasan ang gulo. Natutunan niyang itago ang kanyang mga luha sa likod ng mga pilit ng ngiti. Ang kanyang katawan ay naging manhid sa sakit, ngunit ang kanyang kaluluwa ay unti-unting namamatay. Sa mga gabing pinipilit siya ni Bobby na gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa, wala siyang magawa kundi ang ipikit ang kanyang mga mata at hayaan ang sarili na maging isang bagay na walang damdamin. Labag man sa kanyang kalooban, nagpatuloy siya para sa kanyang anak at para sa kaunting pag-asang baka isang araw ay mag-iba ang ihip ng hangin. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang maliit na liwanag na nagsimulang sumibol. Isang binhi ng paghihimagsik, nagsimula siyang mag-ipon. Bawat sukli mula sa kanyang pamamalengke, bawat baryang nalilimutan ni Bobby sa bulsa ng pantalon nito ay kanyang itinatabi sa isang lumang lata na itinago niya sa ilalim ng kanilang kama. Hindi niya alam kung para saan o kung kailan niya gagamitin ang perang iyon. Ngunit sa bawat pisong nadadagdag, nararamdaman niyang nag-iipon siya hindi lamang ng pera, kundi ng pag-asa. Bawat barya ay isang hakbang papalapit sa isang pinto na hindi pa niya nakikita ngunit alam niyang naghihintay sa kanya. Iyon ang kanyang lihim na yaman, ang kanyang lihim na plano para sa kalayaan. Pebrero 2018. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit mas malamig ang damdamin ni Edna. Katatapos lamang ng isa na namang gabi ng sigawan at pananakit, ang mga pasa sa kanyang braso ay sariwa pa, mga paalala ng kalupitang tila wala ng katapusan. Habang nakahiga si Bobby sa kama, mahimbing na natutulog at malakas na humihilik dahil sa kalasingan, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Edna. Tama na, sobra na. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat kilos niya ay maingat, bawat paghinga ay pinipigilan. Kinuha niya ang isang lumang bag at inilagay ang ilang pirasong damit para sa kanya at sa kanyang anak. Pagkatapos sinilip niya ang ilalim ng kama at kinuha ang lata, ang kanyang naipong pag-asa. Nang buksan niya ito, ang tunog ng mga barya ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito na ang sandali. Ito na ang pagkakataong matagal niyang hinintay. Marahan niyang ginising si Carlo na nooy 4 na taong gulang na. Anak, aalis na tayo, bulong niya habang tinatakpan ang bibig ng bata upang hindi ito makagawa ng ingay. Binuhat niya ang natutulog na anak. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking natutulog sa kama, ang lalaking sumira sa kanyang mga pangarap, walang galit, walang lungkot, tanging isang pakiramdam ng katapusan. Sabay silang lumabas sa pinto. Ang kadiliman ng gabi ang naging kanilang kakampi. Ang katahimikan ng paligid ay sumasabay sa tahimik na tibok ng kanyang pusong puno ng kaba at pananabik. Naglakad sila palayo sa bahay na naging saksi sa kanyang 5 taong pagdurusa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagkalas ng mga tanikalang matagal na nakagapos sa kanya. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay ng kanyang mga magulang. Sa puntong iyon, alam niyang nailipat na ang titulo ng lupa sa kanilang pangalan, na wala na ang dahilan, wala nang utang na dapat bayaran. Umasa siyang sa pagkakataong ito tatanggapin na siya. Umasa siyang sa pagpapakita niya ng kanyang mga pasa, makakaramdam sila ng awa at pangunawa. Umasa siya sa yakap ng isang ina at sa proteksyon ng isang ama. Ngunit ang pag-asang iyon ay brutal na winasak. Pagdating niya sa bahay na dati niyang tahanan,
tahanan, sinalubong siya hindi ng yakap, kundi ng malamig na mga titig. Ipinakita niya ang mga pasa sa kanyang braso at ang namumulang marka sa kanyang muka, ngunit tila hindi iyon nakita ni Isagani at Marcy. Tahimik lamang silang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, nagsalita ang kanyang ama. Ayusin na niyo na lang yung problema ninyong mag-asawa. Umuwi ka na sa asawa mo. Gumuho ang mundo ni Edna sa pangalawang pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa lahat ng sampal at suntok na natanggap niya mula kay Bobby. Iyon ay isang pagtataksil na sumugat hindi sa kanyang katawan kundi sa kanyang kaluluwa. Habang inaasikaso niya si Carlo sa isang sulok, gulong-gulo ang kanyang isip. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit ganito sila kalamig sa kanya? Habang siya ay nag-iisip, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig mula sa labas. Ang ugong ng isang paparating na motorsiklo, kumabog ang kanyang dibdib. Kilala niya ang tunog na iyon, ang tunog ng motor ni Bobby. Paano siya nahanap at doon sa gitna ng kanyang takot, sinabi sa kanya ng kanyang ina ang katotohanan. Sila mismo ang tumawag kay Bobby, sila mismo ang nagsabi kung nasaan siya. Parang sinaksak si Edna ng paulit-ulit, ngunit hindi pa doon natapos ang gabi ng mga revelasyon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ipinagtapat ng kanyang mga kinilalang magulang ang isang lihim na lalo pang dumurog sa kanyang pagkatao. Ampun ka lang, sabi ni Marcy na walang bahid ng emosyon sa muka. Iniwan ka lang sa amin ng isang estranghero noong 2 taong gulang ka pa lamang, hindi ka namin tunay na anak. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang malamig na pakikitungo, ang kakulangan ng pagmamahal, ang pagiging madali para sa kanila na ipamigay siya kapalit ng isang pirasong lupa. Lahat ng tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon ay nasagot sa isang gabi. Hindi siya anak. Siya ay isang bagay na napulot, isang responsibilidad na ipinasa at sa huli isang kasangkapang ginamit para sa kanilang sariling kapakanan. Dumating si Bobby, galit na galit, kinaladkad niya si Edna palabas ng bahay sa harap mismo ng mga taong nag-alaga sa kanya na ngayon ay tahimik lamang na nanonood. Walang tumulong, walang pumigil. Habang isinasakay siya sa motor, lumingon si Edna sa kanila, naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit wala siyang nakita. Ang pag-uwi nila sa kanilang bahay ay ang simula ng pinakamatinding bangungot sa buhay ni Edna. Ibinuhos ni Bobby ang lahat ng kanyang galit. Ang mabibigat na kamao nito ay paulit-ulit na dumapo sa kanyang mahinang katawan. Nagmakaawa siya hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanilang anak na si Carlo na nakasiksik sa isang sulok, umiiyak habang nasasaksihan ang karahasan. Ngunit tila bingi si Bobby. Tumigil lamang ito nang si Edna ay halos hindi na makabangon mula sa sahig, duguan at halos walang malay. Lumipas ang ilang araw. Naghilom ang mga sugat sa kanyang katawan, ngunit ang sugat sa kanyang puso at kaluluwa ay lalo pang lumalim. Ngunit sa pagkakataong ito may nagbago sa loob ni Edna. Ang dating takot ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Ang dating pag-asa na may tutulong sa kanya ay napalitan ng isang matibay na desisyon. Siya na mismo ang tutulong sa kanyang sarili. Wala na siyang pamilyang babalikan. Wala na siyang aasahan. Tanging siya na lamang at ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakas sa dilim. Naglakad siya sa liwanag ng araw. Hindi na siya pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Dumiretso siya sa himpilan ng pulisya. Doon sa harap ng women's desk ng PNP, isinalaysay niya ang lahat. Bawat sampal, bawat suntok, bawat masasakit na salita, bawat gabi ng pagtitiis, ibuhos niya ang 5 taon ng pinigil na luha at sakit. Sa tulong ng isang social worker mula sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, isinailalim siya sa medical legal examination. Ang mga pasa at galos sa kanyang katawan ay naging opisyal na ebidensya ng krimen. Agad na isinampa ang kaso laban kay Bobby Murillo para sa paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Kasabay nito dahil sa kanyang salaysay tungkol sa sapilitang pagpapakasal, nagsampa rin ng reklamo laban kina Isagani at Marcy Villanueva para sa human trafficking. Sa DP pa mas pita may boy bali, umpo sa naimang tima na niyo pa marine bembetal. Habang umiiral ang kaso, pansamantalang dinala si Edna at ang kanyang anak na si Carlo sa isang shelter ng DSWD para sa kanilang proteksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakatulog si Edna ng mahimbing nang walang takot na baka may manakit sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay ligtas. Nagalit ang kanyang mga kinilalang magulang. Inakusahan siya ng kawalan ng utang na loob. Si Bobby naman ay maring itinanggi ang lahat ng paratang sa kabila ng mga ebidensyang nakalatag. Ngunit
Ngunit hindi natinag si Edna habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang panibagong katotohanan ang lumabas. Isang katotohanang lalong magdidiin kay Bobby. Naungkat ang kanyang nakaraan. Natuklasan ng mga investigador na si Bobby ay ikinasal na noong 2008 sa Quezon sa isang babaeng nagngangalang Vina Castillo. Ayon sa mga dokumento, ang kasal na iyon ay hindi kailanman napawalang bisa. Ito ay isang kaso ng bigamya. Disyomom sa Menesira Maridi Mainyari, nahanap si Vina at nagbigay ito ng isang affidavit. Idinetalya niya ang parehong uri ng pananakit at pang-aabusong dinanas niya sa kamay ni Bobby. Inabando na rin umano sila ng kanilang anak at hindi kailanman nagbigay ng sustento. Dahil sa revelasyong ito, napatunayang walang bisa ang kasal ni Edna at Bobby. Sa babatiwa na sa batas, hindi sila kailanman naging mag-asawa. Nang marinig ni Edna ang balitang iyon, isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Para siyang nakawala sa isang mahabang sumpa. Ang tanikalang legal na naguugnay sa kanya sa lalaking sumira sa kanyang buhay ay naputol. Sa wakas, siya ay tunay ng malaya. Kasabay nito, umusad din ang investigasyon ng DSWD laban kina Isagani at Marcy na kumpirma ang salaysay ni Edna. Nahanap ang mga dokumentong magpapatunay sa kasunduang ipinagpalit si Edna para sa titulo ng lupa, isang malinaw na ebidensya ng human trafficking, lalo pat napatunayang hindi nila tunay na anak si Edna. Sa loob ng shelter, habang pinagmamasdan niya si Carlo na masayang naglalaro, na pagtanto ni Edna na tapos na ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi pa man tapos ang laban sa korte, alam na niyang nanalo na siya. Nanalo na siya noong araw na nagpasya siyang tumayo para sa kanyang sarili. Ang kalayaang matagal niyang inasam ay abot kamay na niya taong 2019. Nagsimula ang mga pagdinig sa magkahiwalay na kaso laban kay Bobby at sa mga umampon kay Edna. Sa bawat pagdinig, naroon si Edna tahimik na nakaupo sa isang tabi kasama ang isang abogado mula sa Public Attorney's Office. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata sa tuwing nakikita niya si Bobby na nakaposas. Wala na siyang nararamdamang kahit ano. Ang dating halimaw sa kanyang paningin ay isa na lamang talunang lalaki. Sa kabilang panig ng korte, nakaupo ang mag-asawang Villanueva. Paminsan-minsan nagtatama ang kanilang mga mata, ngunit agad ding umiiwas ang mga ito. Hindi alam ni Edna kung ano ang nararamdaman nila, pagsisisi, galit o hiya. Ngunit para kay Edna, hindi na iyon mahalaga. Sa tuwing siya ay tinatawag para magbigay ng kanyang salaysay, tumatayo siya ng may dignidad. Ang kanyang boses na dating pilit, pinatahimik ay malinaw at matatag. Isinalaysay niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan, bawat detalye ng kanyang pagdurusa. Ang babaeng dating sunod-sunuran at pipi ay isa ng matapang na saksi sa sarili niyang kwento ng katatagan. Nobyembre 20, 2020, lumabas ang hatol ng korte. Si Bobby Murillo ay napatunayang nagkasala sa maraming bilang ng paglabag sa VAWC, Violence Against Women and Children Act, at hinatulan ng 30 taong pagkakakulong. Yo, ma'am? Sina Isagani at Marcy Villanueva naman ay napatunayang nagkasala sa paglabag sa Anti-Human Trafficking in Persons Act at parehong hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Hustisya, sa wakas nakamit niya ang hustisya. Pagkatapos ng hatol, nakaramdam si Edna ng magkahalong emosyon. May kaunting lungkot para sa mga taong kinilala niyang magulang sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ngunit higit sa lahat, naroon ang isang napakalaking saya at kapanatagan. Tapos na, hindi na siya mabubuhay sa takot. Malaya na siya. Sa tulong ng mga social worker mula sa DSWD, unti-unting itinayo ni Edna ang kanyang bagong buhay. Nakahanap siya ng isang maliit ngunit maayos na tirahan sa Santiago. Nakapasok siya bilang mananahi sa isang paggawaan ng damit. Ang kanyang kinikita ay hindi malaki, ngunit sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, upa sa bahay, pagkain at pag-aaral ni Carlo. Simple ang kanilang buhay, ngunit puno ito ng kapayapaan at dignidad. Si Carlo ay lumaking isang masigla at matalinong bata. Hindi itinago ni Edna sa kanya ang kanilang nakaraan. Sa murang edad, ipinaliwanag niya ang lahat sa paraang maiintindihan ng bata, at imbes na magdulot ito ng lumbay, lalo pang hinangaan at minahal ni Carlo ang kanyang ina dahil sa ipinakita
ipinakita nitong katapangan. Hindi na sinubukan pa ni Edna na hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Para sa kanya, mas mahalagang protektahan ang kanyang puso at ang bagong buhay na kanyang sinimulan kaysa buksan muli ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na kung sakaling dumating ang araw na mag-cruise ang kanilang mga landas, handa siyang magpatawad. Taong 2024, 4 na taon matapos makamit ang hustisya, isang bagong kabanata ang nagbukas para kay Edna. Sa kaparehong compound kung saan siya nagtatrabaho, nakilala niya si Junbert Maniego, isang mekaniko. Si Junbert ay isang simpleng tao, matino, walang bisyo, at higit sa lahat may malaking respeto sa mga babae. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa simpleng kamustahan. Naging magkaibigan sila at hindi nagtagal, naging bahagi na si Junbert sa buhay nilang mag-ina. Niligawan niya si Edna, hindi siya natakot sa nakaraan nito, sa halip lalo pa niya itong hinangaan. Tinanggap niya si Carlo ng buong puso at itinuring itong parang sariling anak. Malayong malayo ang ugali ni Junbert kay Bobby. Kung si Bobby ay apoy na pumaso sa kanya, si Junbert ay tubig na naghilom sa kanyang mga sugat. Dahil sa ipinakitang sinseridad ni Junbert, muling binuksan ni Edna ang kanyang puso. Natutunan niyang magmahal muli, sa pagkakataong ito isang pag-ibig na tunay, malaya at walang kapalit. Pebrero 2025, sa isang simpleng civil wedding, ikinasal sila. Walang magarbong trahe de boda, walang maraming panauhin. Tanging sila, si Carlo at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Hindi nagbago ang pakikitungo ni Junbert pagkatapos ng kasal. Naging isang tunay na ama siya kay Carlo. Gumawa siya ng legal na hakbang upang ipagamit kay Carlo ang kanyang apelido, isang simbolo ng pagbuo ng isang bago at tunay na pamilya. Hindi tumanggi si Carlo dahil sa puso niya, matagal na niyang ama si Junbert. Sa pagkakataong ito, sa piling ni Junbert, naramdaman ni Edna ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakabatay sa utang na loob o sa takot, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga. Ngayon sila ay masayang namumuhay sa ilalim ng iisang bubong sa Santiago. Ang madilim na nakaraan ay tuluyan ng ibinaon sa limot. Sa tulong ni Junbert, ang mga alaalang puno ng sakit at takot ay napalitan ng mga bagong alaalang puno ng tawanan, pag-asa at pagmamahal. Ang kwento ni Edna Murillo ay isang makapangyarihang paalala na ang paglaya ay hindi laging isang pinto na basta na lang magbubukas. Minsan ito ay isang pader na kailangan mong tibagin gamit ang sarili mong mga kamay. Ipinakita niya na ang pinakamatinding pagtataksil ay maaaring magmula sa mga taong inaasahan mong magpoprotekta sa iyo, at ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at malasakit na kusang ibinibigay. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang tahimik na biktima tungo sa isang matapang na mandirigma ay nagpapatunay na mayroong hustisya para sa mga inaapi at mayroong mga ahensya ng gobyerno at mga taong handang tumulong. Ang kanyang kwento ay isang panawagan sa lahat ng nakakaranas ng pang-aabuso na huwag matakot magsalita, dahil ang unang hakbang patungo sa kalayaan ay ang pagbasag sa katahimikan. Sa huli, ang buhay ni Edna ay isang testamento na pagkatapos ng pinakamatinding unos, laging may sisikat na araw, at ang isang pusong winasak ay may kakayahang maghilom, umibig at muling maging buo.